Wagi sa puso ng mga manunood ang O Nanay na ipinalalabas ngayon tuwing alas 8:30 ng gabi sa GMA7. Bigatin kasi ang cast nito na pinangungunahan ng superstar na si Nora Honor. Kung gaano ka kalaki, ganoon kalit ang utak mo. At primera kontrabidang si Sherry Hill. Paano ka naman magiging ina para sa kanya? Ni hindi mo nga siya kayang buhatin. Marami rin ang bumilib sa galing ng gumaganap bilang Ronalyn o Onay na si Joe Berry. Isa sa mga little people na talaga namang small but terrible. Simula ngayon bawal na ang mega. Love, love, love lang. Unang napanood si Joe sa magpakailanman nung 1 taon. Nakapagtapos siya ng computer science. Bunso sa 4 na magkakapatid si Joe. Ang kanyang ama naman ang presidente ng Little People Association of the Philippines. Sa mabibigat na eksena, litaw na litaw ang galing ni Joe Berry sa pag-arte. Ay, kaya mo nagbibigay ng pag-asa. Meron kasi siyang pinaghuhugutan ang panahong bago siya nag-artista. Hindi raw naging madali sa kanya ang makipagsapalaran sa pang-araw-araw na buhay. Tulad ng pakikipagbuno sa pampublikong transportasyon nung nag-aaral pa siya. Since yung jeep po is mataas, kailangan kong sumampa. And since nakaskirt ako, lagi akong may pasa dito banda ng legs ko. Kasi syempre pag sampa, wala naman po akong kasabay na pwedeng bumuhat. Ang mga jeep po natin kasi hindi naman siya specifically designed for little people or sa mga differently abled people. Kaya yun, isa po sa difficulties ko yun. Kasi hindi siya proportion for my size. Dahil nagtitipid, madalas na sinasakyan niya noon ang jeep. Pinagtiyagaan ko kasi wala din naman akong other choice na kung magta-taxi naman ako. So gusto ko rin magtipid kasi syempre college yun. Tapos yung parents ko yung nagpo-provide. Ayoko naman na lumaki yung expenses, hindi naman po kami mayaman. So, tinanay ko talaga mag-jeep pag papara o kaya pag mabilis. Kailangan talaga nakahawak ako kasi tatalsik ako. Ito ang inspirasyon para sa aming social experiment na susubok sa pagkamatulungin ng ating mga kapuso. Ang ating kasabwat, si Joy, na ipinanganak ding may dwarfism o isang medical condition mula kapanganakan kung saan nalilimitahan ang paglaki ng isang tao. Tulad ni Joe Berry, siya rin mismo ay hirap sa pagsampa sa pampublikong jeep. Para umpisahan ang eksperimento, tumambay kami sa isang jeepney terminal sa Panay Avenue, Quezon City. Sa umpisa, tila nagmamadali ang mga pasahero at hindi napapansin ang ating kasabwat. Maraming reason kung bakit ang isang tao ay hindi tutulong. Yung iba, hindi dahil sa wala siyang pakialam. Maari nagmamadali. Hindi natin pwedeng sabihin na, siguro hindi maganda yung upbringing niya. No? Kung hindi, nandoon sa situation. No? Pangalawa, hindi natin siya pwedeng i-judge. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung dinadaanan niya sa buhay. Hanggang sa may isang lalaking buena manong tumulong. Nakita ko siya nahihirapan umakyat kasi ilang beses niya inang yung paa niya. Kahit ako rin mismo na marami din nagkakamali sa akin kasi maliit din ako. Salamat po! Ito po ang munting sorpresa namin para sa inyo. Mula sa good news, libre na po ang pamasahe ninyo. Salamat po. Tutulong tayo para pag tayo man yung nasa ganoong situation, yung pamilya natin na nasa ganoong situation, ang thinking nila may tutulong din sa kanila para naman hindi magmukhang kawawa. Kasi siya, nararamdaman niya yung pangangailangan na yun. Hindi nagtagal, isa pang lalaki ang agad na tumulong kay Joy. O napansin ko na maliit siya, so hindi niya maabot yung step nung sagdan. Kaya tinulungan na lang, kailangan niya ng tulong. Basically kasi mas malaki sila. No? Alam nila na kaya nilang tumulong, kaya nilang iangat yung isang tao na sa ganoong situation. Feeling ko kahit na hindi yan maliit, kundi babae, no? Matanda, basically ang tao, ang lalaki tutulong pag nakita yung ganoong situation. Ang babaeng ito,
Buong lakas na itinulak paakyat si Joy. Kasi nga ako, nag-commute ako, syempre, mas mahirap mag-commute. Eh, what more siya, di ba? Inilipat namin ang social experiment sa isa pang jeepney terminal sa Araneta Avenue, Quezon City. Dito, sunod-sunod din ang pagdagsa ng mga pasahero. May magmamagandang loob kaya na tumulong kay Joy na makasampa sa jeep? Lalo na't sa pagkakataong ito ay may bit-bit na siyang mga bagahe. Nako, maraming salamat po sa pag-alalay. Marami kasi ako nakikitang katulad niya or yung may ibang kapansanan na nahihirapan pag ganitong public transportation. Ganun. Mula sa good news, libre na po pamasahe ninyo. Eto pa, ang isang nagmagandang loob. Kagaya niyan, yung pag marami silang bit-bit, pag kayong umaakyat sila, hindi nila nakukuha yung taas nung aakyatan nila. So, dapat talaga silang tulungan. Kahit komportable nang nakaupo sa loob, pinili pa rin tumulong ng estudyanteng ito. Nahirapan po siya. Kung ako po yung sa sitwasyon niya, siguro po mahirapan din ako. Muli kaming lumipat. Dito naman kami sa sakayan ng jeep sa Elliptical Road. Ang mamang ito, halos kargahin na si Joy para maisampa sa jeep. Hindi na po na titignan sa itsura ng tao. Kailangan po kung humingi po ng tulong, tulungan po natin. Innate sa atin yung maging hero kahit na paano, kahit na kanino. As long as naniniwala tayo na kailangan yung tulong natin. Ang lalaking ito, kahit may bit-bit na mabigat, ay hindi rin nag-atubiling tumulong. Kahit sinong makita na gano'n na humihingi ng tulong, siguro gagawin din yung ginawa ko. Ganon din ang babaeng ito. Kasi nakita ko may dala siya mabigat. Tingin ko nahirapan siya humakbang. Siyempre, kahit sino, tutulong po yun. Mula sa Good News, libre na po ang pamasahin ninyo. Ang isa namang matandang babae, hindi ininda ang edad. Agad siyang tumulong kay Joy. Salamat po. Kailangan niyo ng tulong, mabigat yung dala niyo. Kasi ako, tinutulungan din ng iba pag nahirapan ako umakyat. Mula sa Good News, libre na po ang pamasahe ninyo. Thank you! Tayo ay tutulong pag alam natin na may nangangailangan, no? Kahit na ito ay matanda, no, bata, kasi na-inculcate na sa atin na kailangan tumulong tayo pag may taong nangangailangan. Be helpful na lang or be sensitive to ask someone pag nakita niyo na nahirapan. Talaga namang dapat hindi maliitin ang mga tulad ni Joy. Kinakailangan tanggapin natin sila kung ano man sila, sino man sila, kahit na ano pang itsura nila, no? Kasi kahit na tayo, hindi naman tayo perfect. Sila rin, ang number one kailangan nilang gawin is tanggapin, no, sa sarili nila kung ano man yung kakulangan nila, no, at patunayan sa mundo na hindi lang ito ang kaya ko. May mensahe rin si Jo para sa mga kagaya niya na huwag malula sa pag-abot ng mga pangarap. Walang imposible. So, sana lagi lang tayong maging hopeful. Kasi yung mga pinagpipray natin, it might not be given now, but kung para sa atin talaga yun, soon it will be in the right time. Kailanman, hindi sukatan ang tangkad ng isang tao sa tayog ng tagumpay na maaari niyang makamit. Pagdating naman sa pagtulong, wala ring maliit na bagay. Dahil sa pinagsama-samang malasakit sa kapwa na walang pinipili, sama-sama tayong aangat. Maraming salamat po sa ipinakita niyong makabagong kabayanihan, mga ka-Good News.